seconds, nag-off. Then switch off natin ang selector switch. After 2 seconds, nag-off na yung load. So yan yung 7 function na kayang gawin itong timer na ito. Mamimili lang po kayo kung ano yung gusto nyong function na gusto nyong gawin sa inyong motor control. So ito yung graphic line itong BW, ano, yung pinakahuling function ito. Ito naman po kakaiba yung function niya. Magandang buhay po sa ating lahat mga kaibigan, mga kaelektrisan. Welcome pong muli dito sa ating bagong video tutorial. Ang tutorial po natin ngayon ay tungkol dito sa timer na ito. Ito po ay multi-function timer. Malimit na ito ay ginagamit sa motor controller, sa mga pabrika at maging sa planta. Pagkatapos po ninyong mapanood ang video natin ito ngayon ay malalaman po ninyo ang iba't ibang function or timing sequence na kayang gawin ng timer na ito. At ang pinaka-importante po sa lahat ay matutunan po natin sa video ito kung paano ito wiringan sa control circuit ng motor controller. Kaya panoorin nyo po ito ng buo. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, paki-subscribe po. Paki-hit ang notification bell para patuloy kayong ma-notify kapag may bagong video ako na i-upload. At paki-share na rin po ito sa iba, itong channel ni Master Pinoy Electrician. Salamat po. So sa pagwa-wiring po natin nitong timer na ito ay susundan po natin itong diagram na ito. Itong diagram na naka-indicate dito mismo sa gilid nitong timer. Ito po yan. So medyo malabo kaya gumawa po ako ng drawing dito na mas malaki. At ito po yung magiging basehan natin sa pagwa-wiring nito. Ito po yan. I-arrange po natin ng maganda para makita po ninyo ng malinaw. So kung ano po yung iginuhit ko rito na drawing ay ganun din po yung naandito sa base nitong o gilid nitong timer na ito. Okay po. So mapapansin po ninyo itong bawat dot na yan, itong nasa diagram. Ito po ay may level na A1, A2, Y1, tsaka number 18. So meron din ditong symbol para sa load. R ang nakalagay, resistive load. And then dito sa supply niya, ito yung U. At sa actual po nitong timer ay ito po yung terminal point ng A1, Y1. Ito naman yung terminal point ng number 18 tsaka A2. Dalawa yung terminal point. Itong isa, wala itong marka kaya hindi natin ito gagamitin. Okay po, so gagamit tayo dito ng isang single pole circuit breaker, contactor, tsaka ito yung pinaka-load niya, then selector switch. At ito pong mga devices na ito ay base dito sa wiring na gagawin natin dito sa timer. Okay po. So mag-uumpisa tayong mag-wiring dito po sa circuit breaker yung ginamit ko rito, dito sa load side ng circuit breaker. Ito po yan, circuit breaker. Connected dito sa A1 itong timer. Ito po yung A1. Ito yung pinaka-timer natin dito sa drawing natin ito. Okay? I-adjust natin ng konti ito para makita nyo ng buo. And then, pagkatapos nating mai-connecta itong A1, kukonect natin dito sa A2. Papunta rito sa line 2 o kaya neutral. And then ito pong Y1, itong point na ito dito sa timer, Y1, ay i-connect natin sa selector switch. Then yung isang point ng selector switch, kukonect natin dito sa load side. Ito po ang pinaka-coil ng contactor. So bali ito po yung A2 at ito naman yung A1. So itong isang terminal point na ito ng selector switch, i-connect natin sa A2. And then itong A2 na yan, susupplyan natin galing dito sa line 1 o kaya neutral. Okay po. And then ito pong number 18 na yan, ay i-connect natin sa A1 nitong coil na ito ng contactor. Okay po. Then ito yung pinaka-load natin which is connected na ito. So umpisahan po natin ang ating pag-wiring dito. So simulan natin dito sa load side ng circuit breaker. And then dito sa A1 nitong timer, ito yung A1 niya. And then dito sa A2 later on. Okay, sunod natin ay itong 18. Ito yung number 18. Connected dito sa A1 itong coil. Ito yung A1, ito yung A2.
Then itong A2, itong coil ng magnetic contactor, connect natin dito sa A2 nitong timer. Yan, ito yung A2, connect natin dito. Ang isunod naman natin ay itong Y1 connected dito sa switch. Okay? Then dito, yung isang terminal point ng Y1, connect natin dito. Pwede dito sa coil ng contactor at pwede rin dito sa terminal point ng A2 nitong timer. Okay? Okay po, halos na i-connect na natin itong A1, A2, Y1, number 18 at saka itong load natin, no? So ang kulang na lang ay ito at saka yung supply natin. Supply natin itong load para pag energize ng contactor, gagana itong load natin. So sa pag-wiring po natin ito, gagamitin ko yung NO contact, no? Para kapag nag-energize ang contactor, magko-close to, then gagana naman tong load natin na to. Okay po. So yan po, na i-connect na natin yung supply para dito sa load side natin. So ang kulang na lang natin, supplyan natin itong line side ng circuit breaker, tsaka supplyan natin to dito sa neutral. Okay po. So okay po, i-connectar na natin, wiring na natin to. Pwede na natin itong testingin. I-plug in ko po ito sa ating outlet, power outlet. Okay po, na i-plug in na natin at meron na tayong supply dito. Mas mainam makita natin kung ilan yung supply natin dito. Okay, yan, naka auto range tayo, isang range. Ito yung line 1 natin, then ito yung neutral. Yan, 217 ang baba lang supply namin dito. Voltage drop ng gawa ng generator. So pwede po natin itong testingin, no? Ang unang mode na gagamitin natin ay itong letter A. Set natin sa letter A yung unang mode niya. Ito po yung function mode nitong timer, selector na function mode. Ito yung switching time. Doon pa lang mag-open, mag-close yung switch nito. At ito naman yung range niya. Halimbawa gusto mo ng isang oras, so kaya 10 hours, kaya 100 hours. So pwede mong iset. Nakaset tayo dito sa 1 second. At dito naman po ay 5 seconds. Okay? So itong letter A, ibig sabihin po niyan ay on delay timer. Mas mainam, makita po ninyo dito. Yan. Ito po yung graphing diagram nito. Ito yung letter A. So ito yung U. Ibig sabihin ito yung supply natin. Baba natin ng konti rito para makita nyo. Ito yung supply, no? At ito naman yung R. Ang R, ito yung load natin. Ibig sabihin pagka sinupplyan natin to, tuloy-tuloy na may supply siya, itong R hindi pa kaagad na maggagana itong R natin, itong load natin, itong contactor. So
kung ilan yung setting natin dito, 5 seconds, ay doon pa lang mag-i-energize itong conductor in letter R. Letter R na ito. Okay po. So itong letter A, ibig sabihin ay on delay type function. So testingin po natin yan. Yan, ganun ko lang para makita. So i-on ko itong ating circuit breaker. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Okay po. So on delay function siya. Yun ang letter A. At ginagamit natin to usually sa motor controller, sa Y delta, sa mga ilaw, sa pabrika. So lahat po ng function nito available. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 functions ang pwede nating gamitin dito sa timer na ito. Okay. Then ang sunod natin ay itong letter H. Ito namang letter H, i-off ko muna to para ipakita sa inyo yung diagram nito. Okay. So itong letter H, ito po yan, sumunod dito. Pag on natin ng supply, no, circuit breaker, gagana kaagad yung load, sabay sila. Pagka supply natin, gagana kaagad tong load. Mag-i-energize kaagad itong contactor. At may time siya, ito yung timing range niya, no? 5 seconds, mag-o-off siya. Okay, testing natin. I-set natin ito sa H. Yan. Maganda po itong timer na ito kasi marami siyang function. Depende sa kailangan nyo, kung anong gusto nyong design. Sa controller nyo, pwede nyong gamitan na ito. Okay. So, i-on natin to. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So kung gagamitin mo itong function H na ito sa straight light mo, halimbawa 10 hours. 10 hours tuloy-tuloy siyang mag-i-energize. Gagana yung load mo. After 10 hours, dun pa lang mag-o-off yung timer. At magdi-de-energize yung contactor o kaya yung load mo mag-o-off. Okay po, so yan yung isang function pa. Then ang isunod natin, itong letter B. I-off mo natin to. Itong letter B naman, yan, bali tatlo na yung graphic line niya rito, no? Isang load U, tsaka Y1. So gagamitin na natin tong Y1. Y1 ibig sabihin ito yung selector switch. And then ito yung R, ito yung load natin. Okay? So ang ibig sabihin naman yan, pagka on natin ang circuit breaker at pagka in-on natin itong selector switch, gagana yung load, no? Pagka in-off naman natin, tuloy-tuloy pa rin sa paggana yung load. So subukan po natin. Okay po. Select natin ito sa letter V. B yung pangatlo, no? Yan. So i-on natin to. So hindi pa siya mag-i-energize. Kailangan na i-on natin itong selector switch base doon sa graphic diagram niya. So ang kagandahan naman nito, pag in-on mo yan, hindi pa kaagad na mag-i-energize ang contactor. Kailangan na gamitan mo itong selector switch, which is base dito sa diagram niya, no? At pag on mo, pwede mo siyang i-off, may delay siya. Depende sa setting mo rito sa timer. Okay? On natin, off. Yan. Okay po, so ang isunod naman natin, i-off natin to, ay itong letter C. Select ko itong sa letter C. So ano naman ang pagkakaiba nitong letter C? Dito naman sa function C, bali ganito po yung graphic diagram niya dito, ano. Ito yung C, kikita nyo, no. So pag on natin ng selector switch, gagana itong load, mag-i-energize to, no. Hanggat, ibig sabihin po nito, hanggat hindi natin ino-off itong selector switch, tuloy-tuloy sa paggana itong load, tuloy-tuloy sa pag-i-energize itong contactor. Kapag ka in-off naman natin, may delay siya, no, 5 seconds. Dito pa lang siya magka-count ng timing delay niya, no. Okay po, so testingin po natin itong function C niya. I-on natin to, then i-switch on natin ang selector switch. Ayan. So hindi po natin i-off, magtutuloy-tuloy siya sa paggana. Kapag ka in-off natin to, may delay siya na 5 seconds. Okay, so i-off natin to. Ayan, naka-off na siya, naka-disconnect na siya, pero gumagana pa rin to. After 5 seconds, dun palang mag-off. So yan yung 1, 2, 3, pang-apat na function itong timer. Okay, then ang sunod naman po ay itong DT.
ay itong function na to. Select natin ito dito. Ayan, tingnan natin itong D1. Ang D1 ay ito. Ito yung ano. So hindi natin gagamitin dito yung Y1, yung selector switch, kasi supply lang U at saka R. Pag supply natin, mag-blink to. Ayan o, on off, on off, on off. So pwede nyo itong gamitin sa ilaw nyo. Depende sa gusto nyo paggamitan itong function timing na to, no? So subukan po natin. Yan. Pag on natin, iilaw to. Mamatay siya after 5 seconds. Tapos mabubuhay ulit after 5 seconds ulit. Yun. Then after 5 seconds, mamamatay siya. Ayan. So pwede natin tong iksian para mas madali pong. Ayan, 2 seconds. 1, 2. Yan. Yan. 1. Pwede po na mas madali pa. Yan. So yan yung function niya. Yan yung sunod na function niya. Okay? Then ang isunod natin ay itong AC, no? So ito yung dinemo ko sa short video natin. Ito yung combination ng on delay at saka off delay. So tingnan po natin yung graphic line nito. Yung graphic line diagram nitong AC. Asan yung AC? Ito. Yan. So pag supply natin dito, pag on natin ng circuit breaker, hindi pa kaagad gaganin kasi kailangan natin gamitan ng selector switch, katulad ng idinemo ko sa inyo sa short video natin. So may delay pagka in-on natin tong selector switch, may delay siya na 5 seconds. Okay po. Kapag in-off naman natin ang selector switch, may off delay naman siya na 5 seconds. Okay, so testingin po natin yan. I-on natin ang circuit breaker, then select natin to sa on. 4, 5. Yan. So kapag in-off naman natin to, may off delay siya na 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. So yan po yung function niya. Combination ng on delay and off delay function. Then ang pinakahuli ay itong VW. Ang VW naman, tingnan natin dito. I-off ko muna to. Ito ang graphic line ng VW. So ito yung graphic line itong VW, no, yung pinakahuling function ito. Ito naman po kakaiba yung function niya. Pag supply natin yan, select natin yung selector switch, in-on natin, no, gagana siya. Then mag-go off siya, depende sa setting dito. Okay? At pagka switch off natin itong selector switch, gagana ulit siya. Ito po yun, no, yung graphic line niya. Okay? So, sinet ko ito sa 2 seconds para mas madali po nating makita. So, i-on natin tong circuit breaker at switch on natin tong selector switch. Nag-on siya, 2 seconds. Nag-off. Then, switch off natin ang selector switch. After 2 seconds, nag-off na yung load. So, yan yung 7 function na kayang gawin itong timer na ito. Mamimili lang po kayo kung ano yung gusto nyong function na gusto nyong gawin sa inyong motor control. Pwede po itong gamitin sa ilaw, no, sa street light, pwedeng gamitin sa motor controller. Okay po. So ito pong ginawa nating wiring diagram dito ay base lamang dito sa diagram nitong timer. Ibig sabihin, ang ibig ko pong sabihin yan ay pwede po natin itong i-modify. At yan po ay depende sa gusto nyong timing sequence sa controller. Halimbawa, bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa, no, dito sa isang function din ng timer na ito. So kung ang gagamitin nyo ay letter A function, ang letter A function, tingnan po ulit natin itong letter A para mas madali po natin itong maunawaan. Ito ay on delay timer, no? I-on natin to. May timing delay siya na 5 seconds. Doon pa lang gagana ito. So kapag ganitong function ang gusto nyo gawin sa inyong controller, eh kailangan nyo pong mag-modify o magdagdag dito ng wiring sa diagram na ito.
para maging suitable doon sa control na gusto ninyo. At ito yung pinaka-basic na halimbawa ko sa inyo, itong letter A na ito. Okay? Ito pong diagram na ito ay pinaka-reference lamang natin. Kapag bumili tayo ng timer, may kasama na siyang diagram na ganito as a reference. So, okay po. Ngayon, kung on delay function ang gagamitin natin sa timer na ito, kailangan natin dito ng stop and start pause button. Kasi ito pong controller natin na ito, nasa loob ng control panel. At ito pong circuit breaker, maging yung power circuit breaker, palagi pong naka-on yan. So kung ibig sabihin po niyan ay kung ito yung susundan natin at hindi natin ito mo-modify base doon sa function na gusto natin, mag-on po kaagad tong contactor natin. So kailangan natin dito ng stop and start pause button. Para pag on po natin ng i-usod ko ito ng konti dito. Para pag on po natin ng circuit breaker, hindi pa kaagad dapat na gumana itong timer, no? So dito kailangan ay gumamit tayo dito ng stop and start pause button. Ngayon, ang tanong po natin, saan natin ito pwedeng ilagay yung stop and start pause button para pagka-on natin ng circuit breaker ay hindi kaagad na gagana itong o mag-i-energize itong contactor natin. So yan po yung isa pa na gusto kong i-share lalo na po sa mga baguhan nating electrician para magkaroon po kayo ng idea. Ito po ay basic wiring connection lamang, no, ng motor controller. Kung on delay function gagamitin natin base dito sa diagram na ito, ay pwede po tayong maglagay dito. Ito halimbawa lang po at para sa akin din lamang, no? Tapos and then makikita natin kung ano pa yung pagkakaiba. So kung dito po tayo maglalagay sa unahan nitong sa load side nitong circuit breaker ng stop and start pause button, no? Halimbawa iguhit ko po, halimbawa lang po ito, ano po, maglagay tayo dito ng stop pause button. Nakikita ba? Yan. Ito po yung stop pause button natin. Lapis pa lang yung ginamit ko kasi para pwede po natin ma-erase, ano. Ito yung stop pause button. Isod natin ng konti dito. Yan. Then ito po yung start pause button natin. And contact yan. And then ito ay tatanggalin natin yung connection dito kung ganito yung diagram na gusto natin. Okay po. At ito ay i-connect natin dito. Yan. So ito ay stop at ito naman ay start pause button. Si disconnected yan dito. So bali yung supply pag on natin ng circuit breaker ay dito po magta-travel, no? Dito magpo-flow yung supply natin. Pagka on natin ng circuit breaker, hindi pa kaagad nagagana itong timer kasi disconnected yung circuit dito sa start pause button, no contact to. At pag on naman natin ng start pause button, no, magta-travel yung magpo-flow yung current dito, gagana itong timer at mag-i-energize ang load natin, gagana yung load. Ang problema kapag ni-release ko, kasi ito ay spring type, pag ni-release ko yan, itong start pause button, madi-disconnect na naman yung circuit dito, mawawala ng supply, magdi-de-energize yung timer natin, maging yung load. So hindi pwede yung ganitong idea. Okay po. Ngayon mag-iisip pa tayo ng ibang pang idea kung ano ba yung mas maganda. No, so i-erase natin to. Kaya lapis lang po yung ginamit natin, no. Binigay ko lang po sa inyo ang isang halimbawa, isang option lang po yan na pag on natin ng circuit breaker, hindi pa kaagad nagagana yung timer sa paggamit natin ng stop and start pause button. Okay? So ang isa pong connection na pwede nating i-connecta ang stop and start pause button. So dito po ay parang nag-a-analyze na rin po tayo ng circuit, no? Kung saan ba magandang kung ano ba yung magandang diagram o circuit para dito sa on delay timer. Nagamit itong diagram ng timer na to. Okay? So para po sa akin, no? Ito po ay para sa akin lang, no. Dito ko i-connect sa load side yung stop and start pause button, no. Dito po, yan. Sa load side pa rin ng circuit breaker.
ito yung stop push button, and then ito po yung start push button. At sa ganitong connection po, gagamit ako ng isang relay. Para yung relay po na yan, gagamit ako rito ng isang relay. Relay 1. Okay po. Para ito pong relay na ito ang magdadrive dito sa timer. Okay po. At yung contacts ng relay, gagamitin natin dito sa circuit na ito. Yan, maglalagay tayo dito ng isang NO contact. R1, ito po ay NO contact. At the same time, maglalagay tayo dito ng maintaining contact. Galing din ito dito sa relay R1, NO. Okay po, para pag-release natin, pag-start natin, mag-energize yan, pag nirelease natin yung start push button, ay dito na magpo-flow yung current dito sa contact nitong relay. Para tuloy-tuloy na mag-energize itong relay natin. At the same time, itong timer. So, ito po ang stop push button, and ito ang start push button. So, pag press po natin ang start push button, mag-i-energize to. Then, itong contact nito, itong R1 NO contact, which is connected dito sa linya nitong A1, magko-close yan. Okay? At the same time, magko-close din ito. And then, magpapunction na yung timer natin. At ito ay, yan, linawan natin para mas maganda at makita po. Ayan. Then, ito ay NO contact. So, ito ay NO contact. Okay. Ito yung relay R1. And then, ito lang yung NO contact na dinagdag natin, no? Ito ay NO contact. Galing dito sa R1, no? Dito pong NO contact na yun, ang pinaka breaking point, breaking contact dito sa circuit na ito ng A1. Ito yung stop push button, and ito yung start push button. Ito pong start and stop push button na to ay nasa front side ng control panel. At the same time, pwede tayong maglagay dito ng indication lamp gamit yung contact nitong relay. O kaya, pwede rin po itong contact nitong contactor. Okay po.